Lagi ka bang puyat or kulang sa tulog? Panoorin mo ang video na ito hanggang sa uli. Hi mga idol, ako si Doc Doms and welcome back to my channel. Para sa mga bago lang sa channel ko, I'm a board certified ophthalmologist and a retina specialist here in the Philippines. So if you want medical and eye contents, please don't forget to hit that subscribe button and turn on that notification bell for more videos like this. Pero disclaimer lang po, ang mga videos na ginagawa ko ay hindi para mag-diagnose ng mga iba't ibang sakit nyo sa mata. Dahil mahirap mag-diagnose sa ganitong platform. Bagkos, ito ay para mas maintindihan nyo ang mga iba't ibang sakit nyo sa mata na na-diagnose na po sa inyo. Ang pagpapacheck up sa inyong ophthalmologist ay ine-encourage. And for today's video, pag-usapan naman natin kung ano nga ba yung mga pwedeng epekto ng kulang sa tulog sa ating mga mata at paningin. Tara, let's discuss. Sa panahong ito, dahil sa pag-asenso ng teknolohiya at pag-uso ng mga K-drama at yung mga series na pwedeng panoorin, karamihan sa atin ay walang sapat na tulog. Alam naman natin na mahalaga ang masarap at sapat na tulog para sa ating mga kalusugan. Pero alam nyo ba na malaki rin ang pwedeng maging epekto nito sa ating mga mata? Importante ang sapat na tulog. Dahil kapag tayo natutulog, ay nagkakaroon ng pagkakataon mag-repair at mag-recover ang ating mga katawan, pati na rin ang ating mga mata. Ang pagtulog ay nagbibigay ng pahinga, hydration, at paghilom mula sa stress na nararamdaman natin araw-araw. Kapag kulang sa tulog ay nagkakaroon ng disruption sa mahalagang prosesong ito na pwedeng mag-cause ng panandaliang discomfort or di kaya pangmatagalan na komplikasyon lalo na sa ating mga mata. Ang kakulangan sa tulog ay pwedeng mag-cause ng mga iba't ibang epekto sa ating mga paningin at mga mata. Una dyan ay nagkakaroon ng mabilis na pagtuyo ng ating mga mata. Dapat kasi laging basa ang ating mga mata at nare-replenish ito every time na tayo ay kumukurap. Pero kapag kulang sa tulog ay hindi sapat ang produksyon ng ating mga tears or luha para mapanatiling basa ang ating mga mata, na pwedeng mag-cause ng iritasyon, pamumula, parang may puwing, paghahapde, pagluluha at sensitibo sa liwanag. Ito yung tinatawag na dry eye syndrome na nagawan ko na ng video na pwede nyong panoorin. Bukod sa mabilis na pagtuyo ng mata, ang walang sapat na tulog ay pwede rin mag-cause ng obvious na pamumula ng mga mata. Ito ay dahil nagkakaroon ito ng iritasyon na pwedeng mag-cause ng pamamaga or paglaki ng mga blood vessels na makikita nyo obviously doon sa puti ng inyong mga mata. Pwede rin magkaroon ng pamamaga mismo ng mga mata. Ito naman ay dulot ng fluid retention dahil again sa kulang sa tulog. Bukod dito, ang kakulangan sa tulog ay pwede rin mag-cause ng mabilis na pagkapagod ng mga mata or yung tinatawag na eye strain, na pwedeng mag-cause ng hirap na mag-focus, pananakit ng mata, pati na rin yung ulo ay pwedeng sumakit. Pwede rin magdulot ng involuntary or hindi mapigilan na paggalaw ng mga eyelids or talukap or yung tinatawag na myokymia or eyelid twitch kapag kulang ka sa tulog. Meron na rin akong video about eye twitching, kung ano pa ba yung mga ibang nagkukos nito na pwede nyo na rin panoorin. At sa pangmatagalan naman, maaaring magdulot ang kakulangan sa pagtulog ng mas mataas na panganib ng mga sakit sa mata tulad ng glaucoma. Ang glaucoma ay yung pagkasira ng optic nerve or yung kable na nagdudugtong ng ating mga eyeball papunta sa ating mga utak. At kapag ito ay unti-unting nasisira, ay pwede itong mag-cause ng permanenteng pagkabulag. May pag-aaral na nagsasabi na ang taong mayroong less than 7 hours lamang ang pagtulog ay mas malaki ang tsansa na magkaroon ng glaucoma kumpara sa mga taong natutulog ng 7 to 10 hours a day. Tapos yung mga mayroong insomnia at nakakaranas ng daytime sleepiness ay malaki rin ang chance na magkaroon ng glaucoma. Ang isa pang epekto ng chronic na pagpupuyat ay yung mata natin ay nagkakaroon ng mas mabagal na paghilom mula sa sugat or iritasyon. Dahil humihina rin ang immune system ng ating mga mata kapag tayo ay kulang sa tulog. Bukod dito, ang kakulangan sa pagtulog ay pwede rin mag-cause ng pagtaas ng grado sa mata tulad ng nearsighted or yung tinatawag na myopia.
Ang myopia ay risk factor para magkaroon ng mas malalang sakit sa mata tulad ng tinatawag na retinal detachment na pwede ring makabulag. May mga videos na ako about glaucoma, myopia, at retinal detachment na pwede nyo na ring panoorin. And lastly, ang paulit-ulit na kawalan ng tulog ay, alam nyo na to, pwedeng mag-cause ng dark circles, wrinkles, at iba-iba pang mga palatandaan ng maagang katandaan sa paligid ng mata. So magmumuka at mas mapapabilis ang iyong pagtanda na makikita sa iyong mga mata. Ilan lamang ito sa mga pwedeng masamang epekto ng kulang sa tulog sa ating mga mata. Kaya mahalaga ang pagtulog ng sapat para mapanatili ang magandang kalusugan ng ating mga mata at paningin. Siguraduhin na makakakuha ng 7 to 9 hours na pagtulog kada gabi. Mag-set ng consistent na oras ng pagtulog at ng paggising. Bawasan ang screen time kapag ikaw ay matutulog na. Dahil napatunayan na ang blue light na nilalabas ng mga screens natin ay pwedeng mag-cause ng insomnia. Nagawan ko na rin ng video ang blue light na pwede nyo na rin panoorin. Panatilihing madilim, tahimik, komportable at malamig ang iyong tinutulugan para sa mas masarap na tulog. Pwede rin kayo gumamit ng humidifier para makadagdag ng moisture sa hangin ng inyong mga kwarto. Bukod sa masarap na tulog, ay dapat kumakain din kayo ng mga masusustansyang pagkain na mayaman sa vitamins A, C, E, lutein at zeaxanthin at omega-3 fatty acids. Na nagawan ko na rin ng video para sa mga iba pang mga pagkain na pwede nyong kainin para sa mas malusog nyong paningin at mata. Gawin ang tinatawag na 20-20-20 rule, na kada 20 minutes na nakababad kayo sa mga malalapitang gawain ay magpahinga kayo ng at least 20 seconds at tumingin kayo 20 feet away para ma-relax ang inyong mga mata. Ito ay makakatulong para hindi mas mabilis mapagod ang inyong mga mata dulot ng pagpupuyat. At syempre, kung meron na kayong mga sintomas na nararamdaman, ay huwag na kayong mag-atubiling magpa-check up sa inyong mga ophthalmologists. Ang kakulangan sa pagtulog ay hindi lamang pwede magdulot ng pagkapagod, pero meron din itong malaking epekto sa ating mga kalusugan, pati na rin sa ating mga mata. Bigyang prioridad ang pagtulog para sa mas malusog nating paningin at pangangatawan. Tandaan, ang mga mata natin ay nagtatrabaho ng walang pahinga, kaya dapat lamang nabigyan sila ng pahinga at sapat na tulog. And that's it for today's video. Ngayon, alam niyo na yung masamang epekto ng laging pagpupuyat sa ating mga paningin at mata. Please don't forget to like, comment kung may mga questions or suggestions kay topics, subscribe, and hit that notification bell for more medical and eye contents. Ngayon, mas may alam ka na. Ako po si Doc Doms. See you on my next video.